on the phone. He ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him, crown him, Lord of crown him, and crown him, Lord of all that with yonder sacred throne we at his feet may fall, we at his feet may fall. We'll join the everlasting soul and crown him, crown him, Lord of crown him, and crown him, Lord of all, and crown him, Lord of crown him, and crown him, Lord of all. We'll crown him Lord of all. Hello po. Hello. When I think of where I've been and where He brought me from, and how I found in giving the strength to overcome, I wouldn't want to live a single minute without Jesus in it. But when I look around, I have no place to run. What about His grace? What about how He came? What about the blood He shed on Calvary that washed sin away? Think of all He's done, and that we have us overcome. How could we ever run away? What about His grace? If you've been in His presence and you found His mercy flow, strength from His throne and glory to your wounded soul, how could you ever turn your back on Jesus when He died to free us? Ask yourself a simple thing before you go. What about His grace? What about how He came?
What about the blood shed on Calvary that washes sin away? Think of all is done, and that we have us overcome. How could we ever run away? What about His grace? What about His grace? What about how He came? What about the blood shed on Calvary that washes sin away? Think of all is done, and that we have us overcome. How could we ever run away? What about His grace? How could we ever run away? What about His grace? His grace. Walang ka-effort no? Talagang mga professional singer, ganyan talagang relax na lang. Anyway, tayo nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Amen? At ako din po nagpapasalamat sa Panginoon na ang ating church ay nag-ampon po tayo ng isang misyon sa Palawan. At ang gawain natin sa Palawan ay pinalalago ng Diyos. Nakita ko sa Facebook. Alam nyo, ang Facebook okay naman wag lang natin gagamitin ng mali. Alam nyo, sa Amerika, ang Facebook talagang sobrang abhorred. Ano ibig sabihin ng abhorred? Pinandidirihan ng mga Amerikano yung Facebook. Ayaw nila yan. Because this Facebook, anong tawag dyan? Contributors. Tama ba yon? Tama ba yun, Alain? Sino ba mga techie rito? Kasi itong mga Facebook contributors na to, kung ano-ano pinopost sa Facebook. Mga walang kabuluhan, mga walang... But you know, Facebook is a media, an avenue, where we can propagate the Word of God. Oh. Every now and then, nag-check ako ng news feeds. Kahit nung nasa Amerika ako, at ako'y nagpapasalamat na nakakatanggap ako ng mga positive reviews, ng mga positive messages. Pero alam nyo, kung yung Facebook gagamitin nyo sa kalokohan nyo, ay kawawa kayo sa Panginoon. Sa totoo lang. Wag tayong maging naive. Wag tayong maging ignorante sa salita ng Diyos. Hello? Are you with me? I'm not preaching. Hindi po ako preacher ngayong hapon. Hindi ako ang preacher. At ako nagpapasalamat sa Panginoon. On my first Sunday, I can really relax. Listen, sit down, listen. The Bible is very clear. It is a clear-cut principle. You will reap what you sow. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Wala tayong gagawin sa buhay natin, sa mundong ito na hindi alam ng Diyos. Wala. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 4, we are all naked before the eyes of Him in whom we have to give account. I'm telling you. Kaya alam nyo mga kapatid, tama yung sabi kanina ni Pastor Joey Trinidad dito. Let us be careful on what we say, on what we think, and on what we do. Sapagkat lahat yan aanihin natin. Maybe not now, but it won't tarry. You will reap the consequence of what you do. Inalis ko na yung aking Twitter kasi nalimutan ko na yung password ko doon. Hindi ko na magamit. Nasa Facebook na lang ako. At nakikita ko sa Facebook yung gawain ni Brother Olor.
Nakita ko yung pagbabaptize niyo, Brad. I saw sa ilog pala kayo nagbaptize, no? Ilog ba yon? Amen. Nakita ko yung pinapagawa nilang building doon, mga kapatid. At isang araw, yung may pera sa inyo, sama kayo, punta tayo sa Palawan. Dadalaw tayo dun sa gawain nila doon. Papanik tayo ng bundok. At pagdating sa bundok, tayo susugurin tayo ng mga gorilla doon at saka ng mga ano doon. At doon na tayo malilibing ng buhay. Pero ako nagpapasalamat sa Panginoon, kasama natin ngayong hapon ang ating preacher sa Espanya ba yun? Espanyola, Palawan. At ngayong hapon, kanilang umaga, nakita ko po siya, sabi ko sa kanya, Brad, you prepare a message for this afternoon service. Kaya ho, tawagan ko sa pulpito ngayon si Preacher Ed Alolor para magdala sa atin ng mensahe. Preacher Alolor, please come and preach the word. Magandang hapon sa lahat, no, mga kapatid. It is a privilege na makapagsalita sa harap ninyo. Sabi ko nga, nung sinabihan ako ni Pastor, Brad, mag-preach ka mamayang hapon, sabi ko, ang pumasok sa isip ko, sabi ko, Panginoon, how can I encourage and challenge sa mga anak mo dito sa Pasig na nakikita ko kung gaano din on fire sa gawain. Sabi ko, Panginoon, bahala ka. Wala akong alam, nandito ako pero handa akong magpagamit. Pero I believe that God has a message for us this afternoon. Okay po, buksan po natin, tayo po tumayo, buksan po natin ang ating Biblia. Sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. Okay po. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. Basahin po natin. Basahin ko po. Sundan po natin ang ating mga mata. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. 5. Casting down imaginations. No? Casting down imaginations. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Okay po? Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, sama namin makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pribiliyo na inyong pinagkaloob na ako po'y makapagsalita sa inyong church dito po sa Pasig. Salamat, Panginoon, na ginamit mo si Pastor Recto sa lugar na ito. At salamat din sa kanya, Panginoon, na siya ang ginamit mo para magiging maayos po ang gawain, Panginoon, sa Palawan. Salamat, Panginoon, na ipinagkatiwala niya yung pulpit sa inyong abang lingkod, Panginoon. Wala po akong talino, wala po akong talent, pero alam ko, Panginoon, na may mensahe ka para sa amin sa hapong ito, Panginoon. Bigyan mo po ako ng katalinuhan, itago mo po ako sa iyong likuran, bigyan mo ako, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, to preach thy word, Panginoon. Please use me, Panginoon, to encourage your people once again. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming napakinggan mula kaninang umaga, sa Sunday School, sa preaching, Panginoon. At now, Panginoon, ay mamuhay kami na taglay, ilagay namin sa aming puso, isipan, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. Sa muli, patawad sa mga pagkulang pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po? Pwede na po tayong makaupo. Okay po? 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Okay? 5, casting down imaginations. Ano ito? Imaginations. Things that are in mind. Kaya mga kapatid, may nakita pa ako dito, no? May nakita pa ako dito na nakita ko habang binabasa ko ito at nakikita ko kung pag upo ako, nakikita ko, no? Napakatuso ng dyablo. Napakatuso ng dyablo. In fact, binasa natin, napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero doon niya
sinisira ang buhay ng tao sa pamamagitan ng isip. Okay, mga kapatid? Simple lang. This message is not new. Hindi bago ito. No? Hindi bago ito. Dahil ito hindi bago, matagal na ito. Pero, gagamitin ito ng Panginoon para maalaala natin, no? Ma-remind sa atin kung paano tayo pinasok na ng dyablo sa ating pamamahay. Kahit saang aspito, no? Mga kapatid, napakatuso ng dyablo, no? Parang anay, no? Parang anay. Ang haligi ay pinapasok niya. Kita natin sa labas, napakaganda, pero malaman na lang natin babagsak dahil nakapasok na ang anay. Ganon po katusong dyablo. Ha? Ginamit niya ang utak para pasukin, para masira ang buhay ng mga kabataan, ang buhay ng tatay, ang buhay ng nanay, ang buhay ng mga young people, mga kapatid. Kaya, titingnan natin sabi ko nga hindi bago, pero titingnan natin ano ang nakita ng dyablo, bakit ito yung ginamit niya, no? Bakit ito ang ginamit niya na atakihin? Kaya naalala ko kung minsan, sabi ko talagang kahit sa atin, no? Kahit sa atin, ang gobyerno natin, long range planning ang kalaban. Paano pinapasok? No? Paano pinapasok? Biro mo, napakagaling magplano. Utak. Pinasok ang gobyerno, unti-unti nang napapasok. Bakit? Kasi ang nasa pwesto ay kasama nila. Tinanim nila. Hindi po basta-basta ito. Long range planning. No? Hindi ko dapat ito sabihin, kapatid. Pero ito yung nakikita ko. Long range planning ang ginamit. No? Para papasok muna sa lower level, hanggang sa pwesto na sa taas, hanggang maging senador. Hanggang baguhin yung batas, hanggang, wow! Ganun po yun. Ganun po ginamit ang utak. Kaya, simple lang, mga kapatid. Si Pastor hindi nagagalit Ganyan lang magsalita, okay? Ang pag-uusapan natin ngayon, it's all in the mind. Yung isip, okay? Pero bago yan, bakit kaya na ito yung ginamit ng dyablo para sirain ang buhay, no? Okay? Mga kapatid, kasi po, ang utak, it's the body's control center, no? Nandito lahat. Control. Sabi nga nila, pag ikaw ay nakumatos, wala na. Hindi nagpa-function lahat. Ganun ka lakas. Ganun ang gamit ng utak. Okay po? May nabasahan ako, ano? Sabi doon sa binasa ko na books, ano siya, to give additional information, no? Nabasa ko yun sa yung tungkol sa nursing books, no? Nabasa ko. It is about on the mind, no? Sabi doon, brain holds more than 100 billion of neurons. Ano itong neurons? Ang neurons pala, ito yung tinatawag din natin na nerve cell. Okay? Pero mo, 100 billion neurons. Ano naman ang trabaho ng neurons? Bakit ganon? Kasi ang neurons, it organize and examine incoming informations and act as a guide for the organism. Napakahalaga, no? Napakahalaga palang neurons or ang nerve cell, mga kapatid. At alam nyo ba, yung brain natin, kapatid, 2% of the total weight of human body. Wow. Hindi ko alam Hindi ko alam kung ilan na ang last na 72 kilograms, no? 2% doon. Yung utak, 2% lang ng 2% lang siya, maliit. 2% lang ng total weight ng buong katawan. At alam niyo mga kapatid, ang oxygen na ini-inhale natin, 1/5 doon, ginagamit ng brain alone. Wow. 1/5. Ang nagagamit lang, ang gumagamit lang ay yung utak. Wow. 2% ng body weight and 1/5 of the oxygen that we are going to inhale ay ginagamit ng utak. And alam niyo ba kapatid, kaya that is why ang brain, it's the most fragile parts of the body. No? Ito'y iniingatan. Kaya napakadelikado. Kasi pag wala na ito, wala, bagsak na. Lantang gulay, kapatid. Lantang gulay. Okay po. Kapatid, nabasa ko rin doon na ang average weight of an adult brain is 1.4 kilograms. No? 1.4 kilograms equivalent to 3 pounds.
3 pounds. Ang adult brain pero yung bata ay meron lang 350 to 400 grams or 12 to 14 ounces. Uy, napakaliit. Pero titingnan natin, napakaliit Pero grabing jablo. Maliit lang. Nabahagi ng katawan, pero ginamit niya. Ngayon po, since we are talking about the brain, pag-aralan din natin there are different parts of the brain. No? May 5 akong nakita doon. Ito pala, yung lower backward part ng utak na dito, ayan ang tinatawag na cerebellum. No? Itong lower back part of the brain. Ano naman ang gamit nito? Ang gamit nito, ito ay controlling the body equilibrium. No? From the word equus, na ang ibig sabihin ay equal, and libra, na ang ibig sabihin ay balance. Napakalaking bahagi pala ng brain, no? Ang brain, pag wala pala ang brain, wala kang tinatawag na equal balance. No? Kaya pala talaga naman, pagka na-disgrasya na ang tao, pagka affected na yung brain, ay talagang wala na talaga. No? Wala na talaga. The living dead, sabi nila. No? Kaya, at yung sa taas konti na part ng brain, yan ang tinatawag na occipital lobe. Ano naman ito? Ang trabaho niya ay to detect and interprets visual image. Magaling talaga ang jablo Tuso, no? Kaya pala ginamit niya ang brain kasi meron siyang tinatawag na occipital lobe na siya ang nagde-detect and nag-i-interpret ng lahat. No? Visual images. Lahat na nakikita. Wow. Naka-register, no? Next, yung sa taas niya portion dito, yan ang tinatawag na parietal lobe. Ano naman ito? Receive sensor information. Wala talagang ligtas. Pag ang brain pala kumpleto, no? Doon pala siya yung nagre-receive ng lahat ng sensored information, no? Tapos sa taas niya konti dito, ang tinatawag, doon makikita ang temporal lobe. Ano naman ito yung temporal lobe? Ito yung makikita yung inner part ng brain. Alam mo, napakalaki ng role niya. It plays an important role in the storage of memories. Wow, kaya pala ang cellphone, pag walang memory, ay talagang, yun pala yun. Kaya salamat sa book na yun. Nabasa ko, maganda rin pala pag magbasa. Makasama sa preaching. Okay po, next, yung sa harap na bahagi, no? Ang bahagi na part ng brain, ayan ang tinatawag na frontal lobe. Sa front, no? Dito, sa front. Ano naman ang function niya? No? Production of speech. Production of speech. Ang speech pala dito. Sa frontal. Frontal, no? At the same time, siya rin yung elaboration of thought and emotions. Kapatid, pati emotion. Napakagaling ng jablo. That is why, mga kapatid, ipakita lang ni Pastor kung paano tayo pinaglaruan ng jablo, no? Bago yung message. Introduction pa lang ito para pangtanggal ng kaba. Okay po. That is why, na ang jablo pala, yun ang tinatarget niya, yung utak. Yung utak ng tao. No? Kasi it is complete. Kompleto. Nandito na lahat. Others say, sabi ng iba, our mind is the primary responsible for our growth. Iwan ko kung totoo yun. Pero titingnan natin kung anong sinasabi ng Bible tungkol sa utak. No? Titingnan natin. Okay, buksan po na sa Colossians chapter 1:21. No? Titingnan natin kung anong sinabi ng Bible tungkol sa brain. Okay? And you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Tayo'y napalayo sa Diyos dahil sa ating ginawa at sa ating pag-iisip ng masama. Hoy, napalayo tayo sa Diyos dahil sa ating ginawa at the same time sa ating iniisip na masama o kasamaan. Isip na naman. No? Isip. No? Okay. That is why, mga kapatid, reminders lang po. Bantayan natin ang ating
iniisip. No, bantayan natin. No? There is something in the mind na dapat bantayan. Kasi ito nga ang tinatarget ng Diablo eh. No, ito nga ang tinatarget ng Diablo, okay? Our God is not only interested in our mind. Ay, in our action. No? It is interested in our mind. Bakit? Kasi tingnan mo ha, kung ano ang nasa isip mo, yun ang magawa mo. Napansin niyo yun? At kung anong nagawa mo, ito na yung makasanayan mo. No? Di ba? At kung anong nakasanayan mo, yun ka na. Lifestyle mo na yun. Yun ka na. Buhay mo na yun. Wow. Napakagaling nga talaga ng Diablo. No? Tuso. Pero salamat. Dahil mas may magaling sa kanya, ang Diyos natin. Kaya nga binigay warning. As a warning sa lahat. Nabantayan pala natin yung isip natin, mga kapatid. No? Ngayon, kung ito ang tinatarget ng Diablo, ito, dapat bantayan. Dapat bantayan. And we must, no? We must guard it. Bakit? No, tandaan natin, an idle man is the evil's workshop. Tingnan mo, pag wala kang ginagawa, halos lahat ng maiisip mo nandyan. Wala kang ginagawa eh. Ano kaya ang merinda mamaya? Kakakain lang yun. Kakakain lang yun. Nag-iisip na kung anong merienda. Kasi walang ginagawa, kapatid. Walang ginagawa, kaya busy sa kakaisip ng mga bagay na hindi makabigay kagalakan sa Panginoon. So, may nabasahan pa ako eh. May nagsabi sa akin, iwan ko kung how true it is. I'm not a doctor. Iwan ko kung totoo. Sabi niya, ang isip daw ng tao, ang utak daw ng tao, sa isang araw, mayroong 1,000 dots. Totoo kaya yun? Sino dito yung doktor? Totoo kaya yun? Ngayon, ang tanong, kung 10,000 na kaya ng utak mag-isip, ilan kaya ang sa Diyos? Come on! Kung ano? Ilan kaya ang sa Panginoon? Kaya naman sa Panginoon, baka isa lang. Tapos ang sa Diablo 9,000. 99. No? Kaya, salamat sa Panginoon na may Biblia. Nagbibigay warning. No, na kailangan bantayan natin itong isip. Tingnan mo ha, mga kapatid. Ipakita ko lang, hindi pa itong mensahe. Ipakita ko lang kung paano tayo pinaglaruan ng Diablo. Ipakita ko lang para, kasi kung minsan, nakalimutan na natin Nakakalimutan na natin na ang atake pala ng Diablo ay talagang silent kill. Parang ranger, no? Silent kill, silent killing. Yung atake niya talaga, yung hindi mo mahalata. And later on, find out mo lang, wow, tumba ka na. Timbuwang. Sabi nga niya, timbuwang. Wala na, napasok na. Sabi kung sa military pa, kulang sa depensa. Kulang sa depensa. No? Ngayon, nais ko lang ipakita mga kapatid kung paano tayo pinaglaruan ng Diablo. No? Alam mo, sa pag-iisip, dalawa lang ang nakikita ko. Itong pinakamatindi dyan ang brain, dalawa lang ang nakikita ko na pinakamatindi na papasukin niya talaga. Alam natin, nag-isip natin, hindi malaman ng Diablo, di ba? God alone, siya lang nakaalam. Pero tuso siya eh. Saan niya naman tayo aatakihin? Saan? Sa mata. Ay. Hindi sabi ng Diablo, wah, mata. Ano pa? Tainga. At of course, lahat na ng senses. Hello? Magaling talaga ang Diablo. No? Okay, tingnan natin Isa-isahin natin. Ano lang natin. Para ma-remind lang ba tayo na talagang akala natin hindi na tayo napapasok sa pamamahay natin na simple lang ang Diablo. No? Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng ganito, kapatid. Pero, pag hindi natin mabantayan, ito na ang umpisa na masira ang buhay ng anak mo, ng anak natin, at ng buhay natin. Hindi ko sinasabi na bawal ang TV. Narinig ko kay pastor. Hindi ko sinasabi, kapatid. Hindi ko sinasabing bawal ang TV. Pero tingnan mo lang Tingnan mo. Tingnan nyo kung tama ang sinasabi ni pastor. Ang prime time program ngayong panahon, kapatid, ano ang tinuturo? Maliit pa, 10 years old, matuturo na kung paano manligaw si Imong kay Lori.
Tingnan mo, kung paano tayo pinaglalaruan. Oh. Di ba? Pinapakita. Channel 2, Pastor. Ikaw lamang. Oh, tingnan mo ha. Kung paano kung paano tayo pinaglalaruan. Pero mo, anak mo, tuturuan, ganito pa kaliit kung paano manligaw. Oh? Sabihin nyo sa akin, Pastor, ha? Hindi, preacher, hindi pa napasok ang pamamahi ko. Oy, tingnan mo, ano ang pinapapanood mo sa anak mo, kabarid? Baka napasok na yon, no? Pero mo si Ilimong, 10 years old, tinuturuan naman ligaw kay Lore. At ito pang masakit, sa lahat ng namatay, ikaw lamang pa rin. Channel to ako eh. Kapamilya. Sa lahat ng namatay, usually, pag may namatay, anong reaksyon? Nalungkot, umiiyak. Ito ang masama. Sa lahat ng namatay, tayo tuwa-tuwa nung namatay si Muna. Bakit? Kasi magkasama na si Samuel kag si Isabel, ikakasal na sila. Oh! Tandaan natin si Isabel, ang asawa niya si Franco. Pero natutuwa tayo, nadadala tayo. Tingnan mo, kung hindi ka pinaglaruan ng Diablo, sa TV lang yun. Pero masabi ko nga, nagsasabi ang anak ko, Papa, nanood kami, namatay na si Muna, tuwa-tuwa talaga ako. Sabi ko, si Prey, sabi ko, tuwa ka pa. Bakit? Alam mo ba kung tama yan? Sabi ko, saan ka naman nakalusot? Wala na nga tayo TV dito, nakalusot ka? Nalusutan ako? Kapatid. Pero mo, tuwa-tuwa daw siya. Lahat daw sila natutuwa. And of course, kasama si Mrs. Alam ko yun, kakakwento din siya eh. Pero mo, hey, ang ganda-ganda ba? Namatay si Muna, magkatuluyan si Isabel kag si Samuel. Wow! Kung ano ang tinuturo at ipapasok sa utak. Wow! Grabe, no? Channel 7. Oh, ito pa, mga kapatid. Hindi lang tayo natin namamalayan. Pinapasok na pala tayo, no? Unti-unti na, no? Unti-unti na, babagsak na ang haligi. Kasi inanay na, no? Ito pa, no? Dahil, ano ito? Kailan tayo, tatay, nanay, na tiningnan natin yung binabasa ng anak natin? Hey, kapatid, no? Kung minsan wala tayong pakialam, bahala ka dyan, basta nakita ko nagbabasa. Hindi po yun, kapatid. Ingatan din natin yung binabasa. Wow, no? Diyan nag-umpisa. Pag malusutan tayo, mamalaya na lang natin na ang anak natin na dalaga kagang binata, nag-asawa na. Kasi ang binasa, mga hindi nakakabigay, kalugod-lugod sa Panginoon. Ba, ito pa, mga young people, hilig talaga nito. Romance, novel, wow! Tapos mag-isip. Mag-isip niya, feeling niya siya yung bida. Di ba? Alam ni pastor yan, galing din tayo dyan. Hindi pa Kristiyano, kapatid. Pero mo, magbasa ng romance novel. Wow! Pakiramdam niya, siya na rin ang bida. Di ba? Gising, tatay, nanay. Ha? Check. Check. Bantay. Bantayan. Kasi baka mamaya malusutan. Mahirap. No? Mahirap. Tuso ang kalaban. Okay? Ito pa. No? Akala natin, kung minsan, may nasalubong ako dyan eh. May ilagay dito. Kung minsan, gatutot-tutot na ang sasakyan eh. Ganun-ganon pa rin. Walang pakialam, kapatid. Ang pinapakinggan, siyempre, nagapakanta-kanta pa, alam mo. No? Napasok na tayo sa pamagitan ng music na pinapakinggan natin. Alam mo, kapatid, ito nakikita ko totoo yun, no? Totoo yun. Ang mga kanta natin ngayon, ikaw, tingnan mo ito, mga kapanahunan pa namin ito. Welcome to the Hotel California. It's a lovely place. Wow! Yan ba ang gusto nating iparinig sa anak natin? Wow, kung paano nilalason. It's okay. Okay lang pala. It's a lovely place. It's a nice place. Wow. Grabe ang Diablo. Unti-unting pinapasok, hindi natin napapansin. Bantay. Bantayan. Okay? Ito pa. May girlfriend ka. No? May girlfriend ka. Noong una pang panahon, may asawa ka na. Ngayon, ito pa. Sana'y maulit muli. Naku!
Sana'y maulit muli. Alam mo na mali. Sana'y maulit muli. Ang ano? Sana'y maulit muli. Wow! Grabe ang paglason ng Diablo. Ito pa. Hey lady, you lady. Dati, wala lang sa akin yun. Wow! Paborito ko. Ang ganda ng sound. Ang ganda ang ganda ng tune. Ang ganda ng lahat. Ang ganda. Lately, nakita ko pala siya. Pangit pala. Pero mo na, sabi niya, pati ang preacher man, pinaglalaruan niya. Tapos siya, hey, you know what paradise is? Sabi niya, alam mo ba kung anong paraiso? Kung lahat sila ay nubyuhin mo. Naku. Pero mo, bantayan natin magulang. Nanay, tatay, yung pinapakinggan ng anak po natin. Ha? Baka malusutan. Kapatid, malusutan. No? Baka malusutan. Wow. Diba, baka malusutan. Okay? Ito pa. No? Ito, ano lang ito palaala. Alam ko, narinig nyo na ito. This is not new. Ito pa, palaala lang. O, ito pa. Fashion. No? Ang fashion ngayon. Wow. Nakakalungkot. Nakakalungkot, mga kapatid. Kung ang ating mga ninuno unong unang panahon, kasama na rin si Pastor Dong, kaya may naabutan ko pa yun eh. Balot na balot. No? Pero ngayon, kung gaano tayo kasubra sa tila noon, ngayon ay, grabe, ganun din ang pagkakulang. Nakita nyo? Sige, ikaw tatay ka, makikita mo ang anak mo na naglalakad, na kulang sa damit. Ikaw rin. Ha! Di ba? Ikaw nanay ka, nakikita mo yung anak mo na kulang sa damit. Kita! No? May spaghetti pa baba at spaghetti pa taas. Kapatid, hindi po yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Nakakaligtaan na natin yung mga basic eh, no? Parang lumalayo na. Kaya salamat, no? Nire-remind tayo. Tandaan natin, ito ha, sa pananamit, no? Ito talagang problema, no? Ito talagang problema. Ang pagsunod, no? Ang problema ng tao, pagsunod. Kahit sa Old Testament, ang problema ng Israelites, ang pagsunod. Ang pagsunod. O, tingnan mo ha. Ang clothing. Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa pananamit? No? Deuteronomy 22:5, sabi niya, the woman shall not wear that which pertaineth unto man. Neither shall a man put on a woman's garment. For all that do so are abominations. Hoy, Pastor, pwede unisex? Pwede, Pastor, unisex? Kapatid, pag sinabi ng Bible na gano'n, medyo kasama din ako doon. Nung hindi pa ako nagiging faithful, mahirapan din ako maglaban. By God's grace na lang. Tandaan natin, ang sundalo, dito yan ang igsi. Dito yan mag-short. Alam ni Sir yun kasi sundalo siya. Dito yan. At sando, mag-jogging. You see? Kung gaano mag-apekto. Ito, maka-apekto mo sa mata. Ang mata, papasok, mag-isip. Pag hindi bantayan. No? Pag hindi bantayan. O ano pa? Mga kapatid, sabi ng Isaiah 47:1-5, come down and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon. Sit on the ground. There is no throne, O daughter of the Chaldeans, for thou shalt no more be called tender and delicate. Take the milestone and grind meal. Uncover the locks. Bear the leg, uncover the thigh. Pass over the rivers. Thy nakedness shall be uncovered. Thy shame shall be seen. I will take vengeance, and I will not meet thee as a man. As our Redeemer, the Lord of hosts is his name. The Holy One of Israel, sit thou silent and get thee into darkness, O daughter of Chaldeans, for thou shalt no more be called the Lady of Kingdoms. Okay, God defines nakedness on woman as revealing the thigh. No? Medyo ako si preacher, nagpi-preach doon sa mga native. Alam mo, ang mga native, magtago yan. Malayo pa, naglalakad si pastor, kita na nila ako kasi magaling nga sila, native nga eh. Magagaling, makita na nila kaagad. Magtago yan, magtago. Kasi alam na nila, biro mo,
alam na ang ginawang mali. Magtago yan. Kuminsan, mabulaga. Ay, si pastor. Oh, si pastor daw. Nakikita mo kung paano tayo pinaglalaruan, no? Alam na mali, no? Alam na, kapatid, medyo, ito ang pinakamahirap, no? Ito ang pinakamahirap. Pero, by God's grace, no? Nakita din natin kung paano pinagpapala ng Panginoon ang sumunod. Yan. Kaya, problema lang yon. Problema sa pagsunod, kulang sa salita ng Diyos, at hindi maayos na puso. Pero, pag itry natin, kapatid, salamat sa Panginoon na yun na ang ginagawa. Kahit sa pagtulog, naka-jogging pants pa rin. Kasi hindi na mabigat sa puso, sa kalooban. Wala. Ang sarap sa pakiramdam pag magsunod. Walang patago-tago. Baka maya makita ka ni Pastor sa mall. Oh, ay si Pastor. Oh, hindi. Masarap ang pakiramdam kung sa pagsunod, no? Pagsunod. Tinuturoan tayo ng Bible kung paano magsunod, kapatid. No? Okay? Kung paano magsunod, kapatid. Okay, ito pa. Baka sabihin mo, Pastor, pwede ba yung unisex? Ako, hindi ko nakita sa Bible yun. Pwede ba, Pastor, ang unisex? Mga kapatid, baka malungkot kayo pag makita mo na si Pastor dito na nakapalda na. Parang sa Katoliko na, no? Nakapalda. Malungkot yun. Kaya, sunod, no? Sunod lang, no? Medyo mahirap, pero salamat sa Panginoon, no? Na masarap sa pakiramdam pag wala kang tinataguan, no? Kasi, di ba? Tandaan natin, kapatid, ha? Hindi lang ikaw ang masira. Di ba member ni Pastor Ricto? Yun. Sa City of Pasig Christian Bible Baptist Church. Nako! Ikaw lang ang gumawa. Damay lahat. No. Kaya, salamat sa Panginoon. Tinuturuan tayo kung paano magsunod. No? Paano magsunod. Okay? Kapatid, tandaan natin, ito pa. Kung marami ako, ito, binabatikos na ito sa kabila, pero totoo yon. Totoo talaga ito. Totoo to. Marami akong nakikita. No? Hindi mo malaman. Ang gwapo-gwapo. Sana nasira tuloy. Dahil ang buhok hanggang 6th floor. Iba-ibang kulay. Bawat floor. Diba, no? Pag ganun, no? Iba-ibang kulay. At sad to say, babae pa. No? Salamat sa Panginoon, no? Na nakita natin ang talaga ng Biblia, no? Na para hindi tayo magiging katawa-tawa. Nakakatawa yun. Ang gwapo-gwapo. Lagyan ng hikaw. Sabi ko sa mga natives na mga young people, pag makita kayo ni Pastor, talian ko kayo. Ang tawag nila, Pastor, sa baka, sapi eh. Sabi ko, pag makita ni Pastor, naku, gawin ba kitang sapi ba? Ito. Tawa-tawa sila eh. Kaya, mga kapatid, no, wag tayong magkaroon ng wag tayong magkaroon kahit sa pamamahay, no? Nakikita ng mga bata, bantayan natin. Alam mo kung minsan, nabasahan ko doon. Sabi ko, bakit kaya si Iba Pastor natukso? Ano kaya ang ginawa ni Adan? Naisip ko ba yun? Sabi ko, bakit kaya? Ay, sabi ko, iwan ko lang kung tama ito. Pero nakita ko, kung si Iba ay naglalakad na mag-isa, wala si Adan. Hoy, ibig sabihin, importante talaga ang role ng tatay. Wah, hindi naman yan. Si Iba, hayun, natukso. Ni Taning. No? Kaya, bahalaga po. Hindi ko sinabi, pero siguro, maaaring hindi rin mangyari. Kasi Iba, hindi yan ang sabi ng Panginoon. At least, may mag-remind. Ay, wala na si Iba. Kaya hayun. Kaya bawal sa tatay ang patulog-tulog. Bawal sa tatay patulog-tulog. Gising. No? Ang tatay, titingnan niya yung ginagawa ng mga anak niya. Baka mamaya malusutan. No? Ako, nalungkot ako nang papunta ako dito. May nakasalubong ako na pamilya. Naku, sabi ko, kalungkot. Ang nanay, sabi niya, gwapo-gwapo ni Daniel Padilla. Naku, ang nakakalungkot. Pati ang tatay na naghahawak ng bata. Oo nga, gwapo-gwapo niya. Naku, sabi ko, wala. Plus, masira ang buhay kasi ang dalagitan niya, sabi ng nanay, nag-ausap sila, nilalagay daw sa dingding, picture lahat, pati hindi naman siguro bubong, pero sabi niya, pati, ang narinig ko, pati daw sa dingding. Sabi ko, kaya makapag-asawa. Kaya wala nang iniisip. Kundi, yung mga ganun. Walang control sa isip.
You see? Nakakatawa, di ba? Nakakatawa na pinaglalaroan tayo ng diablo sa pamagitan ng isip, kapatid. Okay? Hikaw, lalaking tao, grabing hikaw, papunta dito. Kung minsan may sanalubong ako, teacher ang asawa, nagtuturo sa college, teacher ni Mrs. Tapos ang butas ng tainga ay ganito kalaki, parang 25. Sabi ko, wow, kawawa, no? Salamat sa Panginoon na nandito tayo, dinala tayo ng Panginoon sa simbahan. No? Salamat sa Panginoon, kapatid. Oh, ito pa. Simple-simple, gadgets din. Karamihan sa atin, even Christians, pastor, even Christians, maliit pa ang anak, regaluhan ng cellphone. Hello? Cellphone. Oh, hindi ko sinasabi na mali, pero hindi pa tamang oras. Bata pa siya. She is too young para ganun. Maluko ang buhay niya. Tingnan mo kahit natibo, palagi ko paliwanag. Sabi ko sa isip ko, Panginoon, ang mga native, salamat na lang sa Panginoon. Pero pinaglalaroan na rin ng cellphone. Sabi ng nanay, may nakausap, tama yan, pastor, ang sinasabi mo. Di mo ba alam, yung anak ko, alauna na matulog para lang sa cellphone. Textmate. Wow. Babalitaan na lang, iyak ka nanay, pastor. Mag-asawa na daw. Oh, sabi ko, ngayong linggo nagsimba pa yun. Ngayon mag-asawa na. Dahil sa textmate. No? Dahil sa textmate. Pero tawa-tawa tayo, binibiro lang, where na you? Ay, gagawin pa yan ng iba ng kasinungalingan. Where na you? Dito na mi. Sabi ng nanay, ng anak, Tay, masama talagang iniisip mo. Hindi yan. No? Hindi yan. Tingnan mo basahin ko sa'yo. Where na you? Dito na May. Pero hindi masama yan. Nandun na si May, ang kaibigan ko. Inaantay na ako. Ang isang nanay, grabe mag-tolerate. Anak, puntahan mo doon si May. Kanina pa siya nag-aantay. Naku, sabi ko, wala na. Wow. No, simpleng mga bagay, pero hindi natin alam na unti-unti nang napapasok sa pamamahay natin. Salamat sa Panginoon na may warning. May warning, no? Na ganito pala. Salamat, napakatuso ng diablo. Pero salamat, may Biblia. No? May Biblia na siya ang magtuturo kung ano ang dapat gawin by God's grace. Tingnan mo Noon, po at upo. Po at upo. Ngayon, saan na? Kahit sa Kristiyano, nagyud. Bakit? Sinong may kasalanan? Kasalanan natin. Hindi natin tinuro. Train nga Proverbs, di ba? Ginamemorize lang natin. Train a child, the way he could go, when he's old, he will not depart from it. Napaka-importante po, kapatid, ng training. Mahalaga ang training. Okay, one thing na na-appreciate ko kay pastor, no? Lahat ng anak ni pastor, nakita ko sa gawain. That is why, nung una, na wala pa si Preacher John sa ministry, pray, anak, ikaw ay magiging doktor. Preach, ikaw ay magiging engineer. Pero salamat sa Panginoon. Sa pamamagitan ng Biblia at sa pamamagitan ng mga preachers na nagiging matabang sa pagtuturo ng Biblia, na-change ang mind ko. Na lahat pala yan walang kakwinta-kwinta, kapatid. Kaya kung minsan nakakalungkot, Pastor, thank you, no? Sa doon sa amin, hindi ko rin pero ito nakita ko itong nakita ko na nalulungkot ako. Ang mga pastors, Baptist pastors, pero ang mga anak wala sa ministry. Kaya pala, na pinadala din ako ng Panginoon doon. Wala doon, hindi uso ang soul winning doon. Walang pakialamay. Walang kamustahanay pag may bisita. Basta pagkatapos, uwi na. Sabi ko, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, nakikita ko ito sa pamamagitan ng Biblia at sa pamamagitan ng mga preachers na nagiging matapang sa pagturo na maninindigan. Na kapatid, nakakalungkot. Pero sabi ko kami siya, ano na naman yan? Ako palagi ang ginakwentuhan mo. Sabi ko, alangan naman sino pa.
Sabi ko sa kanya, alam mo, Sister Beck, tingnan mo ha, kung ang anak ng pastor wala sa ministry, no? Parang nagtitinda ka. Bili kayo standard electric fan. Maganda ito. Pero, ang ginagamit mo sa bahay ay instead na Philip ang tinitinda, ang brand ay Philips. Ang Sony ay nagiging Sunny. Pero mo, ikaw ang nagtuturo, hindi ka naniniwala sa pinaturo mo. Di ba? Grabe, no? Grabe. Kaya that is why, pagaling ni pastor, ni preacher sa baba, sa taas, alas 9, pababa na si preacher, kasi meron kami doon nagtuturo sa mga native. No? Ang anak ng pastor, kung magkapit sa boyfriend, parang linta. Grabe! Babae ka, anak ka ng pastor, sabi ko, ma. Sabi niya, ano na naman? Sabi ko, salamat, no? Salamat sa Panginoon na nakita natin ito. Nakita natin na dito pala tayo pinaglalaroan ng dyablo. Salamat sa salita ng Diyos na nagiging batayan at ating hinahawakan, no? Panghawakan lang natin, kapatid. Panghawakan lang natin. Nakakalungkot. Okay, ano pa lang yun? Ngayon po, totoo yun. Ano? Ang dyablo, napakatuso. Ako, every time nakita ko si pastor kanina, tama si pastor Joey. Pastor Joey, pastor. Nakita ko si pastor, salita ni pastor. Noon pa man, nung pumunta ako dito, first time na pumunta ako dito, nakita ko na ang puso ni pastor. No? Pero mo, kapatid, for how many years kayo po dito? Pastor? How many years? 13 years sa lugar na ito. Hindi ba hindi ba natin i-fix yung mind natin since we are talking about the brain, thought, na masakit. Kanina nga nag-iyak ako din eh. Naiyak ako. Totoo yun. Ako, hindi ko kayo nakasama ng matagal. Pero for the short period of time nakilala ko si pastor, the way siya na magsalita. And I thank God na nakita ko kung gaano niya kamahal yung church. Kung gaano niya kamahal yung gawain. Nalulungkot lang ako kasi tayong mga Kristiyano, mas naniniwala na we have the right church, we have the right pastor, may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero, lalo na doon sa amin, makita mo, ang mga iglesia ni Cristo nagsusulputan. Lalaki ng building. Ang Jehovah Witnesses, ang laki ng building. Tayo, naniniwala na ang Diyos natin ay Diyos na totoo, Diyos na buhay. Ang pastor natin ay binigay ng Diyos para magpapastor sa atin. Ang mga kapatid, naging member ng church. Pero unti-unti, tingnan mo, natatakot ako. Pero hindi pa huling lahat. No? Maaring this is the right call to each and everyone. Hindi pa huling lahat. Gina-picture out ko lang, pastor, ha, na sabi nga kanina, next year, parang maiyak na. Wala, layo pa ng next year, naiyak na ako eh. Kaya ba nating ibigay? Yung building na pinagsasamahan natin, na nakikinig kayo ng salita ng Diyos, yung anak ninyo, dito na lumago. Masakit. Sige, itry natin. Ito, realidad ito. Itry natin. Ilagay natin sa isip natin. Kung hindi tayo kikilos, kapatid. Kung hindi natin i-fix ang mind natin, na may pagkakataon pa, next year pa yun. Kaya-kaya pa, by God's grace. Tingnan mo, ha? Ano kaya ang maramdaman? Yes, hindi lang si pastor. Pati kayo. Ano kaya ang maramdaman natin na unti-unti nang lilisanin natin ang lugar na ito? Na kung saan dito tayo natuto. Dito tayo ginamit ng Panginoon. Tapos unti-unti po natin nakikita na mawawala sa atin. That is why, kapatid, doon sa Palawan, ang tinitipon-tipunan namin doon, na pinaalam ko sa barangay for 1 year,
nagpinaalaman din ng Iglesia ni Cristo at pinayagan din. Of course, speaking of Iglesia ni Cristo, pag ang politiko, takot talaga yan, kapatid. Kasi yun po, kaya pag sabing butuhin yan, landslide yan. Kaya takot na takot sila, pinahiram. Dito kami sa kabila, dikit lang doon din sa kabila. Knowing of Iglesia ni Cristo, mangangaway talaga. Awayin ka talaga. Kaya nararamdaman ko ang nararamdaman ni Pastor, kapatid. Sabi ko, Panginoon, ganito pala. Ini-expect ko na ito kasi alam ko na sasabi mo sa Biblia eh. Pero wala ba akong magawa? Na ang mga anak mo, doon na nga sa dulo, nitibo na nga, ganunin pa ng mga kulto na yun. Ano bang meron? Sabi ko, Panginoon, buhay ka, alam ko. Buhay ka, salamat! Na binigyan ako ng Diyos ng fix na pag-iisip. Sige lang. Keep on going. Sa biyaya ng Panginoon. Sige lang. Hindi pa uli ang lahat. Kaya pa, kapatid. Kaya pa. Isang taon, sama-sama tayo dito. Iglesia ni Cristo, Jehovah Witnesses. Kahit doon, sa dulo, El Nido, 18 hours ang travel. May gagawing building doon sa lugar namin. Pumunta for 1 month. Kaya nila, kapatid. Nag-live sa trabaho. Tayo pa kaya? By God's grace lang. Hindi pa uling lahat. Sinasabi ko ito. Kasi nakikita ko. Masakit. Ako, hindi ako si pastor. Pero ako, kaya nga sabi ko Ma, sabi ko sa member doon. Sabi ko, maraming nagtatanong, Pastor, sino ba yung nyo? Sino ba ang nagatulong sa inyo? Mga kapatid, ang nasa isip ni Brother Ed, ang nasa puso ni Preacher Ed, kayo. Doon kami malayo pero ang puso ko dito. Sabi ko, wow. Walang pera si Brother Ed. Pero, ang magagawa lang namin dun is prayer. At naniwala ako na makapangyarihan yun. Kaya wala pa, naiiyak ako Every time, kahit doon, magawa ko ng message, wow. Ini-imagine ko na makikita isa-isa yung mga kapatiran. Sa pangunguna ni Pastor, dala-dala ang gamit. To vacate this place. Kapatid, masakit. Ipaglaban natin yun sa biyaya ng Panginoon. Sama-sama. Sama-sama, no? Tingnan natin ang buhay ng langgam. Kapatid, sama-sama sila. Kaya, sabi ko, alam ko, tulad si kiniklaim ni Pastor Joey. Ako din, Pastor, kiniklaim ko rin. Na ang lugar na ito ay para dito. Para sa mga kapatiran dito. Na ang lugar na ito, ang church na ito ay gamitin pa ng Diyos para soul winning. Para marami ang makakilala sa Panginoon. Control ang mind. No, nandito ang salita ng Diyos. Focus ang isip. Focus. Para hindi ma-sidetrack. Focus. Ano kaya ang gagawin natin? Ano kaya ang magiging part natin, kapatid? Para ang lugar na ito ay hindi mawawala sa atin. No? Salamat na binigyan tayo ng Diyos ng wisdom. No? Hindi ko po 'yun masagot, no? Pero ang sa akin lang personally, I am praying for you. Wag niyo kaming intindihin doon. By God's grace, lumalago, kahit native, nagsosoul winning, natuto na magdamit, unti-unti. Hindi yon magawa ko kung walang Panginoon. Ang nasa isip ko lang, Panginoon, you had a purpose kung bakit dinala mo ako sa mga taong ito. Nasabi nila ay wala ng kwenta. At sabi nila na hindi lalago. Sayang ka, Pastor. Bakit yan ka? Ang dami mong mga programa.
Most of them, even Baptist pastors, ganun ang pananaw. Salamat sa Panginoon na iba yung binigay niya ng puso. Sabi ko, Panginoon, binigay mo ito sa akin. Hanggang magdating ka. No? Sa tingin nila, sa tingin nila, walang asinso. Hindi mabuhay ang ministry. Hindi marunong magbigay. Salamat sa Panginoon na wala mang pera. Sabi ko nga, giving, hindi lang perang pinag-usapan eh. Time, panahon, marami. Di ba? Hindi lang perang pinag-usapan. Kaya sabi ko, salamat. Nakikita ko, wala mang offering na pera. Nakikita mo rin kung gaano kahirap. Pero, unti-unting magdala ng mga produkto. Wow! Napakasarap. No? Napakasarap. Alam mo, kapatid, ito natutunan ko, no? Palagi si Ma'am Vic nagsasabi, Pa, ikaw, kilala kita eh. Dati, ministry ka, nasa ministry, yung sundalo ka, kinukuha mo ang mga kumakalat dyan na walang titirhan. That is why, 500 plus nang napapasok mo. Sabi niya sa akin, Pastor, where are they? Sabi ko, nandiyan naman sila. Nagatik sa akin, gatawag sa akin, sabi niya, where are they ulit? Sabi ko, Ma, tandaan mo. Salamat sa Panginoon na tayo ang ginamit para sa mga bata na yun na makakilala sa Diyos. Mayaman na ako! Mayaman na tayo! Dahil sa mga kabataan na yun. Eh yung 500 plus na yun, kung nasira ang buhay nun, hindi nadala sa church, hindi naturuan, hindi nakakilala sa Diyos, palaboy-laboy, problema ng gobyerno. Problema ng armed forces. Ikaw ba naman ang armed forces ilan ang asawa? Bawat lugar may asawa. Pero, kung nakakilala sa Diyos, natuto ng prinsipyo ng Biblia, kahit saan magpunta yon, magkaroon ng takot sa Diyos, kapatid. Walang kalugi-lugi. Walang lugi. Sabi ko, ito lang ang natutunan ko. Ako, sa biyaya ng Panginoon, kung gamitin niya, I am not expecting something from them. Ang alam ko lang, minahal ko sila, nakakilala sila sa Diyos, akong ginamit ng Diyos na makakilala sila, nagiging maayos ang buhay nila. Kaya nga itong sinasabi ko, Brad, pagdating ng araw, hindi na tayo magkikita. Pero Brad, dahil nakakilala ka sa Diyos, magiging maayos ang buhay mo. Hindi mo man ako makita, masaya na si kuya mo. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na nakita ko kung paano din ako binago ng Diyos. Kapatid, sino ba si Brother Ed? Isang Marines. Patigas ang ulo, lahat ng vices nandyan. No? Salamat. Sabi ko nga, every time magbasa ako ng Bible, bakit ka gaiyak? Sabi ni Mrs., iwan ko rin. Hindi ko lang alam. Basta hindi pa ako sa ministry na, hindi pa ako nag-aaral sa Bible school. Every time na mag-duty ako, wala namang ginagawa sa kampo, magbasa ako. Ba't ka naiiyak? Ngayon ko lang naintindihan na God has a plan for me. Kaya ganun na lang pala. Every time na magbasa ako ng Bible, sabi ko, ato na. Ngayon ko nakita, salamat Panginoon. It is a privilege na magamit mo. Maraming mga tao ang hindi nakakilala sa iyo. Salamat. Na kahit native, may kaluluha. Ang akala natin, wala nang kapag-asa ng mga tao. Walang puwang sa sosyudad. Pero salamat. Hindi ganon. Yung sinabi ng Diyos sa Biblia. Kaya it is right time for us. It is a wake-up call, kapatid. Ano kaya ang magawa natin para sa Panginoon? No? Yan natin. Kontrahin natin yung mind natin. Pag inisip, mali, hindi maganda sa gawain, tapon. Wag. Isipin natin, anong magawa natin para sa Panginoon? Nung isang araw, galing ako sa Patay. No? Kasi lang, may nag-preach na pastor kasi member nila yon.
lalo akong napaiyak. Nakita ko, salamat Panginoon na ginamit mo ako. Ano mo, makita mong tao. Pag walang Diyos. Kaya sana. No? Ang puso, kasama yan. Lahat ng parts ng organ, kasama. Dito. Ito ang nagdadala. Kaya, ikumbat natin ito. No? Isipin natin, habang nandito pa tayo, willing tayong magpagamit sa Diyos. Kapatid, nakita din ni Brother Ed yan, na basta ang alam ko lang, Panginoon, wala man ko katalento-talento. Pasaway din sa klase. Sabi ko, saan mo kaya ako magamit? Pero ang alam ko lang, willing ako, Panginoon, kung saan mo ilagay. Kaya, I'm done, no? Simple lang. Ito lang, iiwanan ko sa inyo mensahe, kapatid. Habang nandito pa, habang buhay pa. Kaya nakikita ko sila ni nanay. Mababaw ang luha ko sa mga matatanda eh. Nakikita ko, lalo na yung faithful. Kaya, ito, bago ako matapos, i-share ko lang. Sa Antique, isang simbahan, ang pastor pumunta dito, parang ginaano-ano lang nila, kasi parang hindi pastor. Pastor, 26 years old, parang hindi pastor. Kahit sa pananalita, gina-joker-jokeran lang nila. Minsan, ano. Pero one time, in-invite speaker sila. Sinama ako, hindi dumating. Ang layo pala. 4 hours na lakad. And 2 hours. 2 hours muna, nasakay sa habal-habal, yung kiling-kiling, yung isa dito, tapos dito, tatlo din dito. May isa dito, may isa dito. Yun pala yun, yung balance. Yun, parang balancing din kanina. Yun. Kaya pala, ang preacher doon si Pastor Dex. Brad, ikaw na Brad. Kahit hindi alam ni Pastor, ikaw na mag-preach doon. Pastor, hindi man alam ni Pastor. Baka mamaya maano ako. Hindi Brad, palakarin ba naman ako na tinanong kasi, siya na sana dapat Pastor. Tinanong siya 2 hours na sakay sa balabal, 4 hours na lakad, 7 ilog ang daanan. Sa makatuwid, wala akong magawa. Kay, siyempre, pribilehiyo po yan. Pagdating namin doon, 2 kami ng aplikante din sa army. Pagdating namin doon, puro NPA ang mga tao. Why si Pastor, kay pagpakilala pa, ang preacher natin ngayon is an active member of the Philippine Marines. Sabi ko, wow. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala, Pastor. Ang iba dyan, na-share na ng salita ng Diyos. Sabi ko, alam mo, nakita ko doon, Pastor. Layo, nasa tuktok, 3 lang ang bahay. Church, dito sa baba at sa taas. Pero kapatid, nung 7:00 ng gabi, ang umpisa, napaiyak ako. Sabi ko, instead na ako mag-challenge sa inyo, blessed na blessed ako. Challenge ako. Kasi ang iba, mga matatanda, mag-asawa, may flashlight. Ilang bundok pala ang nilakad. Kapatid, sabi ko, paano tayo magsimula? Tayo lang. Sabi niya, Pastor, may 30 minutes pa. Huwag kang mag-alala. Kinuha ang budyong. Yung budyong, yung parang shell. Humarap sa bukid. Sabi ko, okay ito. Sa likod, maya. Nandiyan na. Nakamudis apparel pag yun. Wow! Blessed na blessed ako! May mga dalang pagkain ng mga matatanda. Pastor! Wow! Napaiyak ako, hindi pa nagsimula ang preaching, mga kapatid. Nakita ko, how they love God. Sabi ko, wow! Grabing pagmamahal. Kaya nung naghiwalay kami, 10:00, napaiyak talaga ako. Sabi ko, sana gamitin pa ulit ako ng Panginoon, makabalik ako dito. It is a nice place. Kahit maraming rebelde, maraming anak ng Diyos na willing magpagamit. Pero mo mag-soul-winning, Pastor, isang bahay, isang araw. Magbaon. Sabi ko, Brad, saan pwede kayo mag-soul-winning? Pastor, baka mapagod po kayo. Bakit? Isang araw, magdalang baonan. Kaya doon ako nakikita hanggang ngayon. Sabi ko, Pastor, salamat sa Panginoon, dinala ka dito. Walang imposible sa Panginoon, ano? Akala natin, yung pastor lang na, parang akala mo, yung liit-liit pa naman, nakaganon lang, binibiro mo lang doon sa taas. Si Pastor Lothar. Pero wow, ang puso.
Hindi man natin makita sa personal na appearance. Ang puso. Kaya ganun din kapatid. Huwag nating hayaan. Huwag nating hayaan. Na isang araw, pagtapos na yung taning ng kung sino man ang may-ari nito, naaalis na lang tayo na parang wala lang sa atin. Ang na binigay ng Diyos for 13 years. Baka isa ka pa doon na nandito na ang church, isa ka pa doon na nakakilala sa Panginoon dahil nandito na ang church. Huwag nating hayaan, kapatid. Huwag nating hayaan. May panahon pa. Alam ko, nandito na yung power sa atin, sabi ni Pastor. Binigay na ng Diyos! Nandito na sa atin. Nakakalimutan na natin yung promisa ng Diyos, ha? No? Kaya, wake up! Sa biyaya ng Diyos, huwag nating ibigay ang binigay ng Diyos sa atin. Tingnan mo, building, nakakalungkot. Hindi lang ang building. Ilan kaya dito, kung mali pa tayo makahanap ng ibang lugar, ilan kaya dito ang hindi na makasama dahil malayo na? Nakakalungkot isipin, kapatid. Nakakalungkot isipin. Kaya tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa maraming makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat, Panginoon, na ito'y salita na palagi lang namin napakinggan. Pero salamat, Panginoon, na ang Biblia, Panginoon, ay hindi nagbabago. Ikaw, Panginoon, ay hindi nagbabago. Salamat sa encouragement, sa challenge, Panginoon, sa hapong ito. At kayo po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Hipuin mo ang aming mga puso kung paano, Panginoon, magpagamit sa iyo. Kung kailangan magsakripisyo para sa gawain, para sa inyo, Panginoon. Salamat po. Kayo po ang magpanguna. Patawad sa muli sa mga pagkulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Everyone standing, tayo po lahat ay tumayo. Bantayan natin ang ating isip, bantayan natin ang ating paningin, ang mga bagay na ating nadidinig, ang mga bagay na ating binabasa, ang ating mga anak. At may mga pagkakataon, pati po tayo, totoo po yun na paglalaroan tayo ng dyablo. Sa mga pinapanood natin na kung saan nag-e-enjoy tayo, hindi natin alam, mali. Hindi natin alam, ito ang paraan ng dyablo para niya tayo aliwin, alisin ang isip natin sa gawain, dayain niya tayo. Casting down imaginations. Ibaba natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos at i-focus natin ang isip natin sa gawain ng Panginoon. Opo. Makakatulong tayo ng malaki. Makakatulong tayo ng malaki. Hindi natin alam kung ano pwedeng gawin ang ating mga panalangin. Imbis na tayo magbabad sa mga bagay na walang kabuluhan, imbis na tayo mag-ubos ng oras sa mga bagay na walang kwenta, hindi nakakalugod sa Diyos, ang pag-isipan natin mabuti, paano tayo makakatulong sa gawain ng Panginoon. Si Brother Ed, may gawain siya ron. At kung ang inisip niya, sarili niya, kung nagpadaya siya sa dyablo, ang isinasaksak sa kanya ng mga tao, hindi ka bagay dito, umalis ka rito, wala kang makukuha rito. Kung nadaya siya ng dyablo, kawawa ang mga natives na yun sa Palawan. Pero ngayon, nakita niya, kung magpo-focus, may magagawa, may ibubunga. Tayo rin, mga kapatid. Tayo rin. Hinahamon niya tayo. Huwag natin pabayaan itong gawain natin. Huwag natin pabayaan itong property natin. Opo, ang pera kinikita. Kaya kung may pera ka, isakripisyo mo sa gawain ng Panginoon. Magtulong-tulong tayo para natin mabuo yung halagang kailangan natin. And who knows? After we've done what we could, babayaran tayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos pag nagbayad sa gana, abundantly, above all we expect or think.
Habang tinutugtog po ang awiting paanyaya, kung kinausap ka ng Panginoon sa mensaheng yan, bukas na po altar, halika. Kausapin natin ng Diyos. Oo. Yung mga bagay na iniipit mo, yung mga bagay na akala mo makakatulong sa'yo. Hindi mo alam, kaya pala ibinigay ng Panginoon sa iyo yan para ibigay mo sa gawain ng Diyos. Dahil ikaw pala gagamitin ng Panginoon. Oh. Dinadaya tayo ng dyablo kung ang iniisip natin may pakinabang tayo dahil tayo'y hindi nagbibigay. Kung akala mo dahil iniipit mo, offering mo, ikaw nakikinabang. No, 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 no. I'm telling you. Kung para sa Panginoon yan, hindi mo yan pakikinabangan. Kukunin din yan ng Panginoon sa iyo sa ibang paraan. Kaya mga kapatid, let's take this message to heart. Lagay natin to sa puso natin. May mga tao sa bundok nagsasakripisyo. Kaya din natin gawin yan para sa gawain ng Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa lingkod na ginamit nyo. Salamat po sa preacher na ito, Panginoon, na nasa buhay niya po ang mensahe niya, Panginoon. At karapat dapat siyang magsalita sa amin ng ganito. Sapagkat ang lahat ng sinasabi niya nararanasan niya. Ang lahat ng sakripisyong hinahanap niya sa iba, ginagawa niya. Ang lahat ng pagmamalasakit na inihahamon niya sa amin, yun din ang pagmamalasakit na ginagawa niya sa gawain niyo, Lord. Kaya I strongly believe that He has the authority to challenge us tonight, Lord. And thank you so much for the message. We need to cast down all these evil imaginations. And Lord, help us to focus our attention for the ministry. Help us to learn to sacrifice, Lord. Tulungan mo kami. Maraming pagkakataon sa buhay namin na ang hangad namin ay kalayawan ng katawan. Ang hangad namin ay yung mga bagay na makapagbibigay sa amin ng pride, makapagtataas sa aming pangalan. Pero nakakaligtaan namin kung merong isang pangalang dapat naming itaas, ay ang pangalan nyo. Kung merong isang gawain na dapat namin pag-ukulan ng pansin, ito po yung gawain nyo. Kung merong bagay na dapat namin ipagsakripisyo, ito po para sa gawain nyo, Lord. Kaya maraming salamat po. I believe that there is no accident with you. Palawan is such a long, long way from here. But Preacher Alor is here with us. And there's no accident with you. Dinala mo siya rito para ipaabot sa amin ang hamon na ito at ang challenge na ito. I hope that you will bless him and bless his ministry in Palawan. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Thank you po. Tawagan natin ang ating mga ushers para sa ating offering ngayong hapon. Kanya na umaga po, mababa po ang ating offering. With 302 in attendance, statistically speaking, our offering